Bringing hope the world over. Hope Channel. Ikaw ang bigay ng may kapal. Hay nako po, nakakakilig pong sandali sa inyo mga manonood, lalo't higit sa ating pong mga kabataan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa. True love. Ano nga ba ang definition ng love? Marami po ang nagsasabi na ang pag-ibig daw ay bulag. Yun na nga ba ang dahilan kung bakit sa henerasyon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, tayo ay umiibig na o tayo ay nabubulagan na sa ating pag-ibig? Ano nga ba talaga ang definition o ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ito ba ay pagiging bulag o pagiging pagbubulag-bulagan sa mga nangyayari? Ito ba ay pagsunod sa ating sariling mga kagustuhan? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Sigurado ako sa mga kabataan natin na excited na tayo dahil favorite natin itong mga ganitong usapin. Kaya naman, kasama po natin ngayon ang ating love guru na si Kuya Brian, kasama po ng inyong lingkod na si Chanel upang talakayin ang isang napakaganda at napakamahalagang topic at issue na kinakaharap po ng mga kabataan ngayon. Kaya dito lamang po yan at wag na wag po kayong aalis dito sa Clear Messages. Kuya Brian, magandang araw sa'yo. Blooming na blooming ka ngayon. Blooming na blooming, syempre naman. Damang-dama ko ang love sa ating paligid. Love is in the air. Yes, love is in the air, Ayan, Kuya Brian. Gusto kong bumati po sa lahat ng mga nai-in-love nating mga tagapakinig, lahat po ng mga handa mag-aral ng Biblia at matuto sa ating pong talakayan, lalo na ngayon. Excited na mga kabataan, Kuya Brian. Yan. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil alam ko na yung mga kabataan natin excited na silang malaman kung ano ba yung definition talaga ng love. So, Kuya Brian, ano nga ba talaga ang true love? Well, isa siguro yan sa napakahirap na sagutin. Usually, may misconstrue o may mga maling definition ng love. Sabi ng iba, love is based upon feelings. Sabi niya, love is a feeling you feel where you're about to feel what you feel, the feeling you have never felt before. Puro feelings, no? Nagsentro. Ayan, akala masyadong nakasentro ang mga kabataan natin ngayon sa kanilang passion, sa passionate desire nila, especially ngayon sa kalaganapan ng mga Hollywood movies. Makikita natin, love minsan ay nadidefine din as sexual relationship, parang ganon. So altogether, mali yung mga conception ng mga kabataan ngayon kung anong ibig sabihin ng love. Siguro bago tayo magpatuloy, bago ko i-define yung love, gusto kong buklatin yung isa sa mga pinaka-exciting na text sa Bible, isa sa tingin mo saan kaya tayo kukuha ng pinakamalaking inspiration ng love sa buong Bible? Sa Proverbs? Or sa Songs of Solomon? Definitely, kasi Songs of Solomon. Parang si Solomon, parang in love siya. Okay. So, ang Songs of Solomon actually ay isang bahagi ng Biblia na literary. Pero ito ang pinaka-highest na uri ng literature sa Bible, Song of Solomon. Okay, bakit? Very depiction siya ng pwedeng mangyari between Christ and His church. So tingnan natin kung anong uring pag-iibigan at paano ipinapakita yung pag-ibig dito. Song of Solomon chapter 2 verse 7. Sige. Sabi po, pinagbibilinan ko kayo, o mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. Ayan. May payo ka agad sa atin, sa mga anak na babae ng Jerusalem. Lalo na sa mga kabataan. Sabi, do not arouse and awaken love until it so desires. Ang problema natin, dahil sa mga pocketbook, sa mga series, sa mga fiction, sa television, Hollywood, bata pa lang,
uy, mauy-uy na, may crush na, may ano pa. They base so much the love from what they feel. At pagka na-feel na nito, pakiramdam nila in love na sila. So as early as what? 6 years old? Nasa elementary pa lang talaga, Kuya Bray. 7 years old, Mga usapan ganyan nandun na eh. sila. So, let me tell you, love is a principle. Love is based upon reason. Reason from cause to effect. Yun ang ibig sabihin ng love. Well, there are many definitions of love. Pag sinabi nating love ng Diyos, yung absolute love, love ng Diyos sa mundo, for God so loved the world, we talk about God's love, agape love. Absolute ito. Ibig sabihin, walang pagmaliw ito. Matanda, bata, lahat love ng Diyos. Masama, mabuti, lahat mahal ng Diyos. So definitely, alam na natin definition na yun. Yung isang uri ng love, tinatawag nating brotherly love. Filial. Okay, filial love. Brotherly love. Yung isang erotic love, Erotic. which is, siguro ito yung masyadong concentration ng mga kabataan. kabataan. Yung love between two opposite sex. Okay, two opposite sex. Love for parents, iba pa rin yun. Love for things, for hobbies, iba pa rin yung love na yun. Pero let's boil down doon sa isa, yung tinatawag natin erotic love. How do we love the opposite sex? What is the object of this love? Ang object ng love na ito ay pagkatapos ng gawin ng Diyos ang lahat, si Adan at si Eva. Ang lahat, I mean, first day, second day, third day, fourth day, fifth day. On the sixth day, nilalang niya na si Adan. Pero alam mo kung ano sinabi ng Panginoon? Ano po? Di ba lahat at mabuti, 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 mabuti. Pero, hindi pa sila nagkakasala. The first word na lumabas sa bibig ng Panginoon para kay Adan na ito, hindi mabuti. Hindi mabuti na mag-isa lang siya? Yan, hindi mabuti. So, inordain ng Diyos na hindi mag-isa si Adan, kundi magkaroon siya ng companion. At ang object ng companionship na ito is to honor God. So, kung ano ang principle ng love, love is a principle of honoring God, finding your partner that would ultimately honor God. So, Kuya Bray, sabi mo kanina, yung pakikipag-relationship o yung pagpasok sa relasyon, pagmamahal sa opposite sex ay para i-honor ang Diyos. Ibig sabihin, kapag ako pala ay pumasok sa ganoong uri ng relasyon at iba yung aking Motive. iba yung motibo ko, hindi siya kalugod-lugod o hindi ako pumasok doon para sa kung ano talaga yung purpose ng love. That's it. Tama Di ba ba? pinag-aralan natin, sabi niya, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Or whatever you do it for the glory of God. So, ganun din, yung pinaka-sentrong pakay ng mga kabataan ay para i-honor ang Panginoon. So, kung mag-aasawa ka at madi-dishonor ang Panginoon, does it defeat the purpose or does it do the purpose? Defeated yung purpose, di ba? So, let me open to you, favorite book natin ito, Messages to Young People, about love. About love, ano. Dito, tinatalakay sa atin yung malalim na hinihiling ng love. Pakinggan mo. Sabi sa page 435, let those who are contemplating marriage weigh every sentiment and watch every development of character in the one with whom they think to unite their life destiny. Ano dapat? Kailangan niyang balansehin yung character development. So, ibig sabihin, dapat mong tignan. So, as much as possible, kita mo, kaibigan mo siya, acquaintance mo siya, pag-aralan mong maigi kung paano nagde-develop yung character niya. Kung hindi siya nagde-develop sa character, bakit ka mag-i-indulge sa married life? Hindi nga siya nag-improve eh. Hindi nga siya nag-improve, hindi tumaas yung character niya. So, napakahirap nung ngayon mo lang nakita, tapos naramdaman mo, ang basehan mo ay pag-ibig kasi maganda siya, maano siya, then finally, ang gusto pa naman ng mga tao ngayon yung stranger. Mas maganda kung hindi ko kilala. So, paano mo malalaman yung development ng character ng mapapangasawa mo kung hindi mo talaga naobserbahan, hindi mo siya naging kaibigan? And look at this. Let every step toward a marriage alliance be characterized by modesty. Modesty, ibig sabihin, hindi mo ikahihiya. Kahit anong ginagawa niyo, hindi mo ikahihiya. Yung damit niyo, kung saan kayo pumupunta, anong pinag-uusapan niyo. Pangalawa, simplicity. Hindi dapat ito luxurious. Sincerity. Kailangan sincero, walang halong dumi ang isip. And an earnest purpose to please and honor God.
marriage affects the afterlife, both in this world and in the world to come. So, pwedeng maapektuhan nito ang buhay na walang hanggan mo sa pakikipag-associate mo lang sa isang tao na magiging kabahagi ng buhay mo, kabiyak ng buhay mo. So, pwedeng either dalhin ka nito sa langit or dalhin ka nito sa impyerno. So, that is the very principle of what we call love, which is marriage. So, Kuya Bry, sa mga narinig ko sa'yo kanina, parang pinapakita mo na kapag papasok ka sa relationship, dapat kilala mo, nakikita mo kung paano nag-i-improve yung tao. Ibig sabihin ba nung Kuya Bry, talagang dinidisprove natin yung mga madalas na sinasabi ngayon ng mga tao na, ay, kaya naman ako pumasok sa relationship, okay lang, for the sake of experience, makikilala ko rin naman siya habang tumatagal ang aming relationship. Ano masasabi mo doon, Kuya Bry? Well, para kang pumasok niyan sa casino o kaya pumasok ka sa sugalan na susugal ka. Ang tanong, sa sugal ba lagi kang nananalo? 'Di ba? So, pag sumugal ka, hindi mo alam kung magkano pumusta ka sa isang manok na hindi mo alam, hindi mo kilala kung paano siya didiskarte. Matatalo ka talaga. Para ka nasa loto na karamihan 99% talo, isa lang ang ano. So, ang point ko dito, we must think more than that. Tapos, Kuya Bry, balik tayo doon sa binasa nating verse kanina sa Songs of Solomon. Sabi, do not awaken love until it so desires. Ibig sabihin, bag mong gigisingin ang pag-ibig hanggat hindi niya ito ninanais. Hindi niya ninanais. So, Kuya Bry, kailan ba yung pwede mo na, dapat na siyang gisingin. Pero, sasagutin mo yan sa ating pagbabalik. Kaya, mga kabataan at sa lahat ng mga manonood, huwag na magkayong aalis dahil pa-excite po ng pa-excite ang ating pong pag-uusap dito lamang po sa Clear Messages. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Welcome back dito po sa Clear Messages. Kanina ay nag-iwan tayo ng tanong kay Kuya Bry tungkol sa binasa nating verse. Sabi doon, do not arouse and awaken love until it so desires. Kailan nga ba? Kailan dapat ina-awake ang love, Kuya Bry? So, ang main concern ng love ay hindi yung magkaroon ka kagad ng asawa, magka-sweetheart kagad kayo. Kasi minsan nagfe-fail yung relationship dahil sa wrong, hindi pa hinug. Sabi doon, do not arouse and awaken love until it so desires. So, ibig sabihin, ang main concern mo ay mapalago mo muna ang sarili mo. Mag-mature ka muna. Habang nagmamature ka, nagmamature din yung mga options mo. I'm talking about options. Kasi may wrong idea ang mga kabataan. Ano po yan? Ang wrong idea ng mga kabataan, it's yung mythology. Yung myth. Yung wrong idea, myth. Ang myth ay ito, meron lang isang tao na itinalaga ang Diyos para sa akin. Hindi pala yun, hindi totoo. Dahil sa pagmamadali mo, baka ikaw ay maunahan ng iba dahil nakita mo na siya, niligawan mo kaagad. So, nung niligawan mo siya, tapos na-realize mo na immature ka, then hindi maganda yung relationship nyo, nag-conclude ka na kaagad. Hindi siya yung para sa akin yung destiny, yung yung soulmate ko. Hindi siya. So dahil gaganon, hanap ka na naman ng iba. Pag hanap mo na naman ng iba, hindi naman nag-work out yung relationship nyo, then naisip mo na naman, hindi siya. Nakasampu ka na, puro hindi siya. Kasi nagmamadali ka. Nagmamadali ka. Now, let me give you an analogy. Ang tunay na pag-ibig ay ito. Parang yung tatay mo, pinapunta ka sa Mall of Asia. Say for example, dito, ito yung mga damit na may sleeveless. Dito naman yung mga habang damit, dito yung mga colorful, dito yung ganito. Now, sabi ng tatay mo, ganito itong side na to, dito ka lang pipili ng mga damit. Ano man ang kulay na gusto mo, design na gusto mo, basta dito lang sa section na to. Dito, hindi. Kasi dito, masyadong ganito. So, from this side, pipili ka ngayon. So, doon na yung identity mo. Hahanapin mo na ngayon kung ano yung nararamdaman mo.
So, dun pa lang mag-e-effect yung feelings. Yung design na gusto mo, yung identity na gusto mo, pipili ka. Pero, ayon doon sa nais within this bracket. So, may bracket ang Panginoon. May bracket ang Panginoon na, ito lang, ito lang, ito lang. Tapos, pagkatapos noon, saka ka ngayon pipili ng gusto mo. Pero, wag mong akalain na, nagkamali ako. No. Pag pinili mo na yan, love is a choice. Pag pinili mo na yan, because ikaw ang pumili niya. Kaya nung malaman ni Adam, di ba, sabi ni Adam, this is the flesh of my flesh and blood of my blood. Kaya niya inibig si Eva. Of course, it was not his choice. But, nung malaman niya na parehong-pareho siya nung identity ko, gusto ko to kasi katawan ko to eh. Di ba? So, ang point doon, pagka pinili mo yan, mamahalin mo yan. Pinili mo yan eh. So, parang Kuya Bray, una yung pagpili bago yung... Una, pumili ka within the bracket na gusto ng Panginoon. Ano ba yung mga bracket? Pakinggan mo, sabi sa page 435. Ayan, meron akong counsel dito. Ask. A-S-K. Ask. Ask God. So, if ask God, hintayin mo yung binibigay ng Panginoon. Yung S, seek counsel. Seek counsel. Nandiyan yung parents mo. Ano kaya na ang maganda? Si ganito, merong akong classmate na ganito, ganito. Seek counsel. Pakinggan mo maigi yung gusto nila. And then letter K, knock. Hindi pwedeng nag-seek ka lang ng counsel tapos wala kang ginawa, di ba? Hindi mo man lang tinext, hindi mo man lang ginawa ng paraan. Pero sa seek counsel pa lang, pag sinabi ng parents mo, no, nag-i-insist ka, kulang ang wisdom mo para alamin kung paano yun, kung ano ito. By seeking counsel, hindi ka magkakamali. Pakinggan mo ang sabi dito. If you are blessed with God-fearing parents, seek counsel of them. Open to them your hopes and plans. Learn the lessons which their life experiences have taught, and you will be saved many a heartache. Kaya natin nagkakamali kasi, tinan mo, sino bang pumili ng mapapangasawa ni Isaac? Si Abraham. Of course, yung anak ni Isaac. Si Jacob. Si Isaac. Hindi naman. Ang point ko dito, everything was ruled by principle. Hindi by feeling. So, they sought the counsel of their parents, the principles na itinuro sila ng parents. Dito natin makikita, pakinggan mo, sabi dito, sa page 436, great care should be taken by Christian youth in the formation of friendships and in the choice of companions. Take heed lest what you now think to be pure gold turns out to be base metal. Sayang. So, dapat pag-aralan mong maigi ito at tignan mong maigi. Kasi kung ikaw nag-mature ka na, tanong, sa tingin mo ba, pipili ka ng immature? Hindi. Kaya ka pumili ng immature kasi? Immature ako. Immature ka. Kaya ka nakapili ng mature kasi mature ka. So, mag-mature ka muna. Pag nag-mature ka, definitely, pipili ka na. Pag naging spiritual ka, definitely pipili ka ng spiritual. Ng spiritual. Yes. Pagka unspiritual ka, you end up makapili din ng Yes. non-spiritual. Kuya Bray, meron akong gustong i-share. Kasi, yan, yung personal experience ko tungkol doon sa pag-seek ng guidance sa parents. Kasi marami talaga lalo na kami mga kabataan, sadyang mapupusok talaga sa ngayon. Parang ang feeling namin na, itong mga magulang ko, KJ, Killjoy, hindi niya kami naiintindihan. That's it. Diba? Ganon din, dumaan din ako sa ganon, Kuya Bray. At noon, na-try ko nung ako'y batang-bata pa, mga puppy love, sabi namin ko, wag. Pero, ginawa ko. Pero, noong ginawa ko yun, nakita ko yung malaking effect na Did hindi it pala bring siya happiness to you? Hindi. Sobrang malaking heartache. Kaya nagpapasalamat ako sa mama ko, sa parents ko, kasi pinakita niya sa akin na, ito pala talaga. Kaya sa mga kabataan talaga, sa mga kabataan na gaya ko, talagang mahalaga talaga ang pakikinig sa magulang. Hindi tayo magsisisi. Okay, meron pa akong gustong i-buklatin. Dito sa Proverbs chapter 31, actually, ito ang pinaka magna carta ng pagpili, paghahanap ng mapapangasawa. Kung gusto mong makahanap talaga, ilan ito sa mga qualifications na dapat nating tignan. Ang sabi dito sa verse 29, 31 verse 29, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan. May kabaitan, maraming mababait dyan. Pero sabi dito, ngunit ikaw ay humigit sa kanilang lahat. Ang lingap
ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. So, wag ganda, gaano ang Hindi ko naman sinabing pumili ka ng pangit, pero ang point ko dito, maraming mga tao mababait, maraming magaganda, pero piliin mo yung babae o lalaki na may takot sa Panginoon kasi nandun ang kanyang kapurihan. So, isa lang yon sa pinag-uusapan natin. Marami tayong pwedeng pang pag-usapan. Paano mo ito matatagpuan kung hindi ka naman spiritual? Kung hindi mo concern ang conversion, kung ikaw mismo hindi converted, paano ka makakatagpo ng converted? Say for example, meron bang babae na patutot na babae? Alam mo yung patutot, di ba, sa Red District? Meron bang patutot na papatulan ng pastor? Pakalat-kalat sa daan, nakaganito, papatulan ba siya? Hindi, di ba? Ang papatol sa kanya ay mahilig din. Di ba? So, para patulan ka ng pastor, umakto ka na doon sa hinihiling ng pastor. Marami sa mga kabataan ngayon, gusto nila makakita ng mga spiritual, pero hindi naman sila personally spiritual. So, yun ang magiging problema mo. So, ikaw muna, improve mo muna ang sarili, mag-mature ka muna, bago ka tumanggap ng suitor o manligaw. Kuya Brian, meron bang tamang edad para maramdaman mo yung true love? Kasi, ayun, tanong yan eh. Madalas Well, of course, hindi pakiramdam ito, no? Hindi pa Of kiramdam. course. Ganito yan eh. Kung tama ng edad mo para maging tatay ka, kung may maturity ka na para maging tatay ka, then pwede ka na. So, hindi siya nakabase sa age? Hindi siya nakabase sa age. Nandun sa ability mo. Kaya mo bang pakainin? Kaya mo na bang iligtas yung mga anak mo? Pwede na bang maging pattern yung buhay mo para gayahin ng mga anak para mapunta sa langit? If you have all these questions, kaya mo na bang buhayin yung asawa mo na magiging tamang mold ka para ma-mold ang karakter niya? If you have all of that, then pwede ka na. Kasi ang pag-aasawa is multiplication of oneself. Kung kaya mo nang i-multiply ang sarili mo na hindi ka magiging kahihiyan sa buong mundo, then do it. Ang problema, marami sa mga bataan is overconfident of themselves and find themselves to be a wreck over relationship. Na-multiply lang pala nila ang kadiliman, hindi ang Diyos. Oh, talaga. So, Kuya Brian, no, meron lang akong gustong linawin dun sa kanina. Yung ibig sabihin ba nun na ang true love talaga mahanap mo kapag na-build na yung spirituality mo, yung spiritual life mo? Of course, sa true love, you must consider first the two things. First, have you been converted? Have you accepted Christ as a personal Savior? Have you molded your character in the likeness of Christ? Pangalawa, did you choose the profession na makaka-glorify ka sa Panginoon? Pag tama na ito, dalawang ito, then you are fit for marriage. Pero pag wala pa ito, wag mo muna asikasuhin ito. In fact, kahit hindi na ito dumating. Bakit? Kasi kawawa lang ang mundo. You are adding another burden to society. Yes. So, salamat Kuya Bryce sa napakagandang mensahe at nakakakilig na mga insights tungkol sa pag-ibig. Kaya naman po, meron po kaming nais na ipapanood sa inyo na mas lalo pong magpapakilig sa inyo at mas lalo pong pupukaw ng inyo pong mga damdamin. Panoorin niyo po ito. Ang pag-ibig, sang-ayon sa Biblia, sinasabi roon ay it is a precious gift which is from God. Ang pag-ibig kasi, ang pundasyon ng pag-ibig ay base sa relasyon. At ang number one, yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi nga sabi ko kanina, ang pag-ibig ito ay kaloob, mahalagang kaloob na mula sa Panginoon, at ito'y dalisay at banal. Siya na naglagay nito sa ating mga puso, siya ang nakakaalam ng tunay. At ang pangunahing pundasyon para maranasan mo yung tunay at dalisay talaga na pag-ibig, lalo na sa mga kabataan, ay yung magkaroon ka ng personal na relasyon sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Yun ang Diyos. Dapat malaman mo kung bakit Kanya minahal, anong uri ng pag-ibig na ipinadama Niya sa iyo. Yun ang tunay na pundasyon para hindi ka maligaw. Kasi sa kapanahunan natin ngayon, lalo na sa ating mga kabataan, maaaring madaya tayo ng ating pakiramdam o ng ating nakikita
pag pinag-usapan ng pag-ibig. Maaaring maligaw tayo o masinsay sa tunay na prinsipyo nito. Pero pagka kilala mo yung nagbigay ng pag-ibig at nagpadama sa iyo ng pag-ibig, kung gaano ito kahalaga, ay doon malalaman mo na ito yung tunay na pag-ibig. At yun ang iyong basihan, hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong nararamdaman. Kung titignan natin ang ating sarili bilang isang taong may limitasyon at makasalanan, maaaring masasabi natin hindi natin kaya. Pero sa isang tao na nakakakilala sa Diyos at ang basihan ng kanyang buhay ay ang pag-ibig ng Panginoon, kaya natin yun at merong nang nakagagawa noon. Makakabasa tayo ng ilang mga kasaysayan at maging mga tao sa banal na kasulatan kung papaano dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon na yun ang nag-udyok sa kanila, kahit sa kahirapan, sa hirap at sa ginhawa, sumunod sila sa Panginoon. Ang mensahe ko sa mga kabataan, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo dapat maligaw ng ating mga pakiramdam, ng ating nakikita, kundi magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig at ang tunay na pag-ibig ay makukuha lamang natin sa ating malapit na relasyon at pagkakilala sa ating Diyos. Kaya nga, sana'y matutunan nating mahalin at ibigin ang ating Panginoon. Sa inyong murang kaisipan at sa inyong kalalagayan bilang mga kabataan, dapat magkaroon tayo ng malapit na relasyon una sa Diyos na umibig sa atin at magtuturo sa atin ng tunay na pag-ibig. Nang sa gayon, tayo'y hindi madaya ng sanlibutan sa pagkaunawa nila sa pag-ibig. At yan ang aking dalangin bilang ministro at bilang isang ama, ay nais kong kayong mga kabataan ay magkaroon ng tunay na pananaw at tunay na pagkaunawa tungkol sa pag-ibig. Ayan, siguro nag-enjoy ka sa mga napanood mo, pero mas mag-i-enjoy ka pa kung tatandaan natin ang ilang mga prinsipyo na ibinigay natin kanina. Ask, hiningin natin sa Panginoon. Yun talagang ibinigay niya sa atin. Piliin natin yung nais talaga ng Diyos ayon sa pamantayan ng Biblia. Seek counsel. Magtanong tayo sa mga spiritual na mga tao kasi ang mata natin ay hindi sapat para malaman kung tama ba ito o mali. And be willing na makinig para sa mga counsel nila. And then knock. What do you knock? Knock para kunin ang puso at ibigay ng Panginoon yung hinihiling mo. Minsan kasi naghihintay na lang tayo pero wala tayong ginagawa. So I'd like to tell you that love is a principle. Gusto ko na panghawakan mo ang prinsipyong ito. Huwag nating pagkatiwalaan masyado yung ating pakiramdam. Idadalangin kita samantalang hinahanap mo. At kung nahanap mo na ito, ipatuloy na pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa isang pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapanindigan. Makita namin, Panginoon, na ang pag-ibig pala ay hindi laro, kundi ito, Panginoon, ay dapat namin gampanan ayon sa takot namin sa inyo na maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Dinadalangin po namin yan, lukubang kami na banal na Espiritu at magawa namin ang lahat sa pagluluwalhati sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, siguradong kinilig ang lahat sa atin dahil sa ating mga pinag-usapan sa episode na ito. Kaya naman, labis kami nagpapasalamat sa lahat ng ating mga manonood at sa mga kabataan na patuloy na tumatangkilik dito sa programa na ginawa po namin para sa inyo. Kaya samahan niyo po kami kung gusto niyo pang mas lalong kiligin. Abangan niyo po ang mga susunod naming episodes at sigurado po na tayo ay mas matututo pa. Kaya dito lamang po yan, where we discover truths from the Bible and get clear messages. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. Bringing hope the world around the clock, around the globe. There is hope.
Hope Channel.